Hulyo 8, 2004, bandang 5:30 na madaling araw, sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Bulacan, sa tabingang isang irigasyon na napapaligiran ng makapal na talahiban, natakpuan ang bangkay ng isang 28 taong gulang na babae. Nakasuot siyang isang simpleng bestidang pangtag-araw. Ang pangalan niya ay Sarah Mendoza. 6 na buwan na siyang naninirahan mag-isa sa Bulacan, malayo sa kanyang asawa. Isang babaeng namuhay ng walang nakakakilala sa isang siyudad na bago sa kanya. Ngunit nang simula ng investigasyon, hindi inaasahan ang naging takbo ng mapangyayari. Mula sa talaan ng matawag sa telepono ni Sarah, dose-dose ng pangalan ng malalaki ang lumitaw. Biglang naging komplikado at malawak ang kaso. Naging usap-usapan ito sa buong Bulacan at kumalat ang takot at pangamba sa mga kalalakihan na baka isa ang pangalan nila sama na sa listahan. Malaki ang naging epektong kaso sa lipunan. Subalit abang lumalalim ang investigasyon, tila lalo itong nalulubog sa misteryo. Nagsimulang mamayani ang katahimikan at pagkadismaya sa hanay ng mga investigador. Hanggang isang araw, sa isang lugar na hindi inaasahan, isang ebidensya ang natuklasan na babago sa buong takbong kaso. Isang bagay na naroon na pala sa simula pa lang, ngunit walang sinumang nakapansin. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa talahiban nung madaling araw na iyon? At ano ang magalihim na tinatago sa buhay ni Sarah Mendoza? Huwag na huwag niyong bibitawan ang kwentong ito hanggang sa huling sandali upang matuklasan kung paano nabunyak ang katotohanang nakatago sa likod ng pagkamatay ng isang babae. Kung bago ka sa channel na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button. Kung isasabay mo na rin ang like, ikaw ang unang makakatanggap ng mga kwentong tulad nito sa hinaharap. Simulan na natin. Ang malamig na katahimikan sa talahiban. Huyonyolt kita zernij. Ang mahabang hanay nege talahiban sa tabi ne irigasyon sa labas nege bayan sa Bulacan ay nababalot na sa makapal at malinsanggang hangin kahit madaling araw pa lamang. Tanging ang marahang haplos ng hangin sa madahon ng talahib at ang palakalakang huni ng makapalaka ang pumupuno sa katahimikan ng umaga. Ang lugar na ito sa labas ng Bulacan ay bihirang puntahan ng tao kahit sa araw. Maliban sa isa o dalawang matatandang magsasaka o ilang residente na naglalakad tuwing umaga, wala ng iba. Pagsapit ng dilim, tanging ang kadiliman na walang ni isang poste ng ilaw ang bumabalot sa mga pilapil. Alas 5:30 ng umaga. Ang irigasyon na ginawa upang magbigay tubig sa mga palayan ay nakakalat na parang sapot ng gagamba sa buong kabukiran ng Bulacan. Sa umaga, maibon ang makikita rito at sa madaling araw, isang mababang hamok ang bumabalot sa paligid. Isang lalaking nasa edad na 60 ang naglalakat sa tabi ng irigasyon nang bigla siyang natigilan sa bunggat ng talahiban. May isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng hamok na abot baywang, isang bagay na napakaputla ang bahagyang nakalitaw sa pagitan ng makatalahib. Hindi siya huminto sa paglakad, ngunit pinaningkitan niya ang kanyang mata. Habang papalapit, unti-unti niyang naaninag ang hugis nito. Sa sandaling iyon, tila napako ang kanyang mapa sa lupa. Hugis tao ito, isang babae. Walang imik na umatras ang lalaki hanggang sa matalisot siya sa damuhan sa gilid ng pilapil. Habang nanginginig, kinapa niya ang kanyang bulsa para sa telepono. Hirap na hirap ang kanyang madaliri. Nang sa wakas ay nabuksan niya ang kanyang cellphone. 2 beses siyang nakamalingang pindot bago tuluyang nakatawag sa 119. Nang marinig niya ang boses sa kabilang linya, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi salita, kundi isang putol-putol na hininga. Ang tawag ay natanggap ng 5:37 ng umaga. Si Detective Benigno Ben Reyes ng Bulacan Provincial Police Office ay dumating sa lugar ng krimen bandang 6:15 ng umaga. 47 taong gulang, 17 taon na siyang investigador ng mga malalaking kaso sa Bulacan. Isang taong hindi pala salita at may malalim na mga mata, ngunit kapag may tinitigan siya, hindi na ito inaalis. 3 taon na ang nakalipas, may isang kasong pagkawalang babae sa Bulacan na hindi niya nalutas. Walang araw na hindi sumagi sa isip niya ang kasong iyon. Siguro iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang isang panuntunan sa tuwing darating sa isang crime scene. Hindi siya agad gumagalaw pagbaba ng sasakyan. Mananatili siyang nakatayong 1 o 2 minuto upang pagmasdan muna ang buong paligid mula sa malayo. Natutunan niya sa maraming kaso na kapag nagmamadali, hindi mo maririnig ang sinasabi ng eksena. Nakatayo sa pilapil, dahan-dahan niyang sinuri ang paligid gamit ang kanyang mamata. Mula sa bungat ng talahiban hanggang sa kinaroroonan ng bangkay,
may isang mahabang marka sa damuhan na tila may mabigat na bagay na kinalatkad. Hindi ito bakas ng isang taong naglalakad lamang. Ito ay malalim at hindi pantay na marka na iwan lamang ng isang taong may hinilang mabigat. At ang direksyon ng marka ay kapansin-napansin. Nagsimula ito mula sa kalsada at diretso patungo sa irigasyon. Kung hindi mo kabisado ang lugar, imposible kang dumaan sa direksyong iyon. Ang katotohanang natunton niya ang pilapil na ito sa dilim ng madaling araw ay nangangahulugang kilala niya ang lugar. Naningkit ang mga mata ni Detective Reyes. Dahan-dahan siyang lumapit sa bangkay. Isang babaeng nasa huling bahaging kanyang 20s. Nakasuot ng kulay rosas na bestida, ngunit punit-punit ito at may mga mansa. Isang pa lang niya ang may suot na sinalas. Ang kapares nito ay hindi makita sa palihid. Lumuhod si Detective Reyes at sinuri ang bangkay mula paa hanggang ulo. Agad niyang napansin ang ngapasa sa muka. Hindi ito basta-bastang resultang away. Ito ay bakas ng isang malakas at paulit-ulit na puwersa. Ang kanyang kaliwang balikat ay may malubang pinsala rin. Hindi gumalaw si Detective Reyes ng ilang sandali. Hindi ito may papaliwanag ng simpleng intensyon na pumatay. Mayroong isang mas matindi at mas malalim na emosyon na sangkot dito. Galit. Isang matagal ng naipon na galit na biglang ibinuhos sa babaeng ito. Dahan-dahang tumayo si Detective Reyes at mahinang nagsalita. Sinadya niya itong dalhin dito. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin ng madaling araw. Dumating na ang sokotim. Umatras si Detective Reyes at muling pinakmasdan ang buong eksena. Hindi siya mapakali sa lokasyon kung saan natakpuan ang bangkay. Isang lugar na bihirang daanan ng tao kahit araw, ngunit ang bangkay ay hindi itinago sa kalubluban ng talahiban, kundi iniwan sa gilid ng irigasyon kung saan madali itong makita. Nakmamadali kaya siya at hanggang doon na lang ang kanyang inabot? O wala talaga siyang balak na itago ito? Napakabilis pa para magpasya. Alam ni Detective Reyes na ang dalawang posibilidad na iyon ay magtuturo sa dalawang magkaibang direksyon ng investigasyon. Una, kailangan ang pagkakakilanlan. Ngunit nang suriin ang paligid ng bangkay, walang bag, walang cellphone, walang anumang bagay na makapagtutukoy sa kanyang pagkatao. Malinaw na sinadyang kunin itong salarin. Ayon sa resulta ng autopsy, ang tinatayang oras ng pagkamatay ay sa pagitan ng alas 12 ng gabi at alas 2 ng madaling araw ng Hulyo 7. Basehan dito ang kanyang suot na panlakat at sinalas. Hindi ito bihis ng isang taong handa ng matulok. Siya ay pawi galing sa kung saan o papunta para makipagita sa isang tao. Sa pamamagitan ng fingerprint at pagtatanong-tanong, lumabas ang resulta makalipas ang 2 oras. Sarah Mendoza, 28 taong gulang, nakatira mag-isa sa isang lumang apartment sa ika-3 palapag sa sentro ng bayan. Ang kanyang rehistradong tirahan ay sa Quezon City, ngunit 6 na buwan na siyang naninirahan mag-isa sa Bulacan. Mayroon siyang asawa, si Paulo Cruz, 32 taong gulang, na nakatira sa Quezon City. Hiwalay sila. Ngunit hindi ito isang napakasunduang paghihiwalay. Isang araw, umalis si Sarah nang walang paalam at lumipat sa Bulacan. Itinala ni Detective Reyes ang impormasyon sa kanyang kwaderno at sandaling huminto. Isang 28 taong gulang na babae na iniwan ang kanyang asawa upang manirahan mag-isa sa ibang probinsya. Ang katotohanan ng iyon pa lang ay nagpapahiwatig na ang buhay niya ay unti-unting gumuho. Pinuntahan nila ang apartment ni Sarah. Isang maliit at lumang silid. Ang sinak ng araw ng Hulyo ay tumatagos sa manipis na kurtina, nagbibigay liwanag sa mga alikabok sa hangin. Sa ibabaw ng tokador, mayos na nakahanay ang mga lipstick at foundation. Sa loob ng ref, may mga tirang pagkain. Walang bakas na isang taong nang mamadaling umalis. Ang amoy ng taong nanirahan sa silid na ito kagabi ay tila naroon pa rin sa hangin. Ngunit iyon mismo ang nagbigay ng kilabot. Sa look na aparador, puno ito ng damit panlakat na hindi angkop sa panahon. Sa drawer ng tokador, nakahanay ang iba't ibang uri ng pabango. Saglit na nag-isip si Detective Reyes. Para sa isang babaeng namumuhay mag-isa, sobra-sobra ang kanyang magamit para sa paglabas. Saan siya madalas pumunta? Sino ang manakakatakpo niya? Sinimulan ang pagtatanong sa mga kapitbahay, sa tagapamahala ng gusali, at sa empleyado ng kalapit na convenience store. Ayon sa mga kapitbahay, madalas lumabas si Sarah tuwing gabi at may hindi kilalang lalaki na pumapasok sa kanyang apartment. Iba-ibang lalaki raw sa bawat pagkakataon. May nagsabi ring narinig nila itong nakikipagtalo ng malakas kamakailan. Isang empleyado sa convenience store ang bumulong. Ilang araw po ang nakalipas. May isang lalaking sumisigaw sa kanya sa labas ng tindahan. Ang lakas ng boses niya, nagulat nga po ako.
Pero tinalikuran lang siyang babay at naglakad palayo. Anong itsurang lalaki? Tanong ni Detective Reyes. Mga 30 anyos po siguro. Matangkat at galit na galit po ang itsura. Itinala ito ni Detective Reyes. Ang lalaking sumigaw sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa nila alam kung sino ito, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang galit sa babaeng ito ay hindi nagsimula sa irigasyon. Matagal na itong namumo sa kanyang paligid. Bumalik si Detective Reyes sa crime scene. Matapos suriin ang apartment at malaman ang uri ng pamumuhay ng biktima, kailangan niyang balikan ang lugar ng krimen. Para sa kanya, hindi sapat ang isang beses na pagtingin. Kapag alam mo na kung sino ang biktima, may mga bagay kang makikita na hindi mo napansin nung una. Muling tiningnan ni Detective Reyes ang mabakas sa pilapil. Ang damong nakahiga sa isang direksyon bakas ng isang taong may kinalatkat na mabigat at isang lugar na matatakpuan lamang ng isang taong pamilyar dito. Matagal niyang tinitigan ang bakas na iyon. Ang galit na nakikita sa mga sugat, ang pamumuhay ng mag-isa sa ibang lugar, ang ugnayan sa mga hindi kilalang lalaki, at ang maalitan kamakailan. Hindi pa malinaw kung nasaan ang susi sa kasong ito, ngunit ang bakas sa pilapil ay tila may sinasabi na sa simula pa lang, ang ganino nung 40 siyang lalaki. Nang hapong iyon, nagsimula ang puspusang investigasyon. Bumalik si Detective Reyes sa apartment ni Sarah at sinuri itong muli mas masinsin sa pagkakataong ito. Habang muling tinitingnan ang silid, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang sahig malapit sa pintuan. Sa gilid ng doormat, may tuyong putik. Ginamitan niya itong flashlight, isang uring malakit na lupa na bihira sa sentrong bayan. Sinuri niya ang masapatos ni Sarah. Wala ni isa sa mga ito ang may ganitong uring ang putik. Nangangahulugang hindi si Sarah ang nakdala nito sa loop. May ibang tao na pumasok sa silid na ito. Maingat niyang kinuha ang sample ng putik para sa pagsusuri. May isa pa. Sa malit na mesa sa tabing kama, may 2 baso. Ang isa ay halatang ginamit ni Sarah, ngunit ang pangalawa ay walang markang lipstick. May ibang tao na uminom ng tubig sa silid na ito. Maingat niyang inilagay ang baso sa isang evidence bag para sa fingerprint analysis. Ang pagkakakilanlan ng may-ari ng basong ito ay maaring magbago sa direksyon ng investigasyon. Agad humiling si Detective Reyes ng tala ng mga tawag ni Sarah. Habang nahihintay, sinimulan nilang alamin ang kanyang nakaraan. Si Sarah ay lumaki sa Batangas at ikinasal kay Paulo Cruz sa edad na 24. Nung una, mayos ang kanilang pagsasama sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Ngunit pakalipas ng 2 taon, nagsimula ang malamat. Si Paulo ay isang construction site supervisor. Madalas siyang umuwi ng gabi dahil sa trabaho. Nang ma-assign siya sa isang proyekto sa probinsya, naging weekend couple na lang sila. Naging malungkot si Sarah at nagsimulang mag-internet chat. Sa simula, simpleng pakikipag-usap lang. Ngunit humantong ito sa pakikipagkita sa iba't ibang lalaki. Nahuli siyang kanyang asawa. Nagkaroon sila ng malaking pag-away. Pagkatapos noon, umalis si Sarah nang walang paalam. 6 na buwan na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung bakit sa Bulacan siya napatpad. Sa Bulacan, kinailangan ni Sarah na buhayin ang sarili. Dahil wala siyang karanasan sa trabaho, napilitan siyang pumasok sa pakikipag-ugnayan sa mga lalaki kapalit ng pera. Ito ang kinumpirma ni Detective Reyes sa kanyang pagtatanong-tanong. Dumating ang talaan ng hakatabak. Natihilan si Detective Reyes. Sa loob ng 2 buwan, 35 na lalaki ang nakarehistro sa kanyang telepono. Karamihan sa matawag ay pagkalipas ng alas 10 ng gabi. Inilipat niya ang 35 numero sa kanyang kwaderno. Lahat sila ay kailangang imbestigahan. Sa pulong ng investigador, ipinakita ni Detective Reyes ang listahan. Hanapin ang pagkakakilanlan ng lahat ng numerong ito. Walang palya. Isang malawak na trabaho ang paghahanap at pag-imbestiga sa 35 katao at dumami pa sila. Mula sa CCTV ng convenience store at sa mga sinabi ng kapitbahay, may 6 pang lalaki na nadagdag. Sa kabuuan, 41 na ang nasa listahan. Naniniwala ang mapulis na nasa listahang iyon ang salarin. Ngunit si Detective Reyes ay may pag-alinlangan. Hindi pa rin malis sa isip niya ang magabakas sa crime scene. Nabalita ang kaso. Ang impormasyon na 41 na lalaki ang iniimbestigahan ay kumalat. Nagsimulang mag-alala ang malalaking may kaugnayan kay Sarah, lalo na ang mamay pamilya at reputasyong inaalagaan. Ang unang inimbestigahan ay ang asawa, si Paulo Cruz. Nang tanungin, kalmado siya. Masyadong kalmado para sa isang lalaking na lamang patay na ang asawa.
nasaan ka noong gabi ng Hulyo 7? Tanong ni Detective Reyes. Nasa bahay lang. Kailan ka huling nakipag-ugnayan sa asawa mo? Mga 3 buwan na ang nakalipas. Alam mo bang nasa Bulacan siya? Hindi. Hindi nakbago ang mga sagot ni Paulo, ngunit walang makapagpapatunay sa kanyang alibi dahil mag-isa lang siya sa bahay. Kinumpirma ngang cell site data na ang telepono niya ay nasa Quezon City buong gabi. Ngunit noong 2004, hindi pa ganun kadami ang CCTV. Maaari niyang iwan ang telepono sa bahay. Walang nakitang anumang ebidensya sa kanyang apartment o sasakyan. Pansamantala, isinantabi si Paulo, ngunit nanatili siya sa listahan ng mga suspek. Habang sinusuri ang talaan ng mga tawag, napansin ni Detective Reyes ang 2 pangalan na iba ang pattern ng tawag. Sina Hico Fernandez at Alex Boy Santos. Isinulat niya ang mga pangalan nila at binilugan. Hindi pa nila alam noon na ang 2 pangalang ito ang lalong magpapagulo sa direksyon ng investigasyon. Ang pagbagsak ng mga suspek. Hulyo 12, ika-4 na araw ng investigasyon. Unang sinuri si Rico Fernandez, 34 taong gulang, may-ari ng isang maliit na negosyo ng interior renovation sa Bulacan, may asawa at anak. Sa labas, mukha siyang ordinaryong padre de pamilya. Ngunit sa talaan ng tawag, 19 na beses silang nausap ni Sarah sa loob ng 2 buwan, karamihan ay hating gabi. Naging mas madalas ang kanilang komunikasyon sa huling buwan, ngunit bigla itong natigil 3 araw bago ang krimen. Ayon sa makaibigan ni Rico, nahulog ang loob niya kay Sarah at naging seloso ito sa ibang lalaki. May mga nakakita sa kanyang nag-abang sa labas ng apartment ni Sarah. Isang kapitbahay din ang nakarinig sa kanila na nag-away ng malakas 10 araw bago ang insidente. Lahat ng ito ay tumuturo kay Rico. Inimbestigahan siya. Sa una, naging kalmado si Rico, ngunit nang tanungin tungkol sa pagiging seloso niya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inamin niyang nagawi sila dahil ayaw tumigil ni Sarah sa pakikipagkita sa ibang lalaki. Nang tanungin tungkol sa kanyang alibi noong gabi ng krimen, sinabi niyang nasa bahay siya. Ngunit may idinagdag siya. Tingnan niyo sa convenience store. Nandoon ako ng 8:44 ng gabi. Kinumpirmang CCTV. Naroon nga si Ricong Lapan, 4:44 PM. At pagkatapos nun, kasama niya ang mga kaibigan sa isang karaoke bar hanggang hating gabi. Gayunpaman, ang tinatayang oras ng krimen ay sa pagitan ng hating gabi at 2:00 ng madaling araw. Walang makapagpatunay kung nasaan siya pagkatapos ng karaoke. Sinabi ng kanyang asawa na umuwi siya pagkalipas ng hating gabi at hindi na lumabas. Ngunit ang salita ng asawa ay hindi sapat. Nang suriin ang kanyang sasakyan, napansin nilang sobrang linis nito, tila bagong car wash. Ngunit ang resibo ay may petsang Hulyo 6, isang araw bago ang krimen, walang nakitang anumang ebidensya sa sasakyan. Pagkatapos ng 3 araw na masusing pagsisiyasat, napilitan silang alisin si Rico sa listahan kahit labag sa kanilang loop. Sumunod si Alex Boy Santos, 36 taong gulang, hiwalay sa asawa dahil sa pananakit at may 2 record ng assault. Ang huling pag-usap nila ni Sarah, 2 araw bago ang krimen, ay tumagal ng 38 minuto, isang napakahabang tawag kumpara sa kanilang nga dating pag-usap. Higit sa lahat, ang fingerprint na nakuha sa baso sa apartment ni Sarah ay tumugma sa kanya. Si Alex ay mayabang at palaban sa interrogation room. Ngunit habang tumatagal, nagiging pabago-bago ang kanyang mga sagot. Ang kanyang alibi ay kinumpirmangan CCTV ang isang convenience store at isang computer shop mula 9:50 PM hanggang 2:00 AM. Ngunit may isang oras na pagitan kung saan hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Sapat na oras iyon para pumunta at bumalik mula sa irigasyon. Ngunit wala ring nakitang ebidensya sa kanyang sasakyan at ang cell site data ay nakpapakitang nasa sentro lang siya ng bayan. Muli, isang pader ang kanilang hinarap. Gabi na, mag-isang nakaupo si Detective Reyes sa interrogation room, muling tinitiknan ang listahan ng 41 na pangalan. Naniniwala siyang nasa listahang iyon ang salarin. Sa kanyang karanasan, ang salarin ay laging nasa loop kang sirkulong biktima. Baka mayroon lang silang hindi pa nakikita. Ang hindi inaasahang tawag ng tadhana, Agosto 14, 2004. Pagkatapos ng mahigit 1 buwan, lahat ng 41 na lalaki sa listahan ay na-clear, lahat sila ay may alibi. Napuno na pagkadismaya si Detective Reyes, isa na lang ang natitira, ang crime scene. Pumalik siya sa irigasyon. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang maliit na pabrikang tokwa, 500 metro mula sa lugar. Tinanong niya ang may-ari. Noong gabi pong Hulyo 7, may nakita po ba kayong sasakyan sa may irigasyon?
Nag-isip ang may-ari at sumagot, "Oh, may nakita akong kotse." "Anong kotse po?" "Isang puting sedan. Kadalasan, matra lang ang magsasaka ang dumadaan dito. Pero nung gabing iyon, may puting kotse na nakaparada malapit sa irigasyon. Nakita niyo po ang plaka? Hindi malayo mga bandang alas 11 siguro ng gabi. Mga kalahating oras hanggang 1 oras din siyang nandun. Isang puting sedan. Walang plaka. Pero isa itong bagong simula. Malinaw na mayroon silang nakaligtaan sa simula pa lang. Masyado silang napokus sa listahan ng ngatawag at hindi pinakingan ang sinasabi ng mismong lugar ng krimen. At sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi inaasahang lugar. 37 araw mula nang matakpuan ang bangkay. Ang tawag ay para kay SPO4 Noel David ng Manila Police District. Isang kaibigan niya mula sa kanilang probinsya sa Batangas ang tumawag. Ang anak daw nito, si Miguel, 25 taong gulang, ay gustong makipag-usap sa isang pulis. Nakita sila sa isang coffee shop sa Maynila. Halatang problemado si Miguel, nanginginig ang kanyang mangga kamay habang dahan-dahan siyang nagsalita. "May kaibigan po ako. Nung nakaraang buwan tumawag siya sa akin ng alas 3 ng madaling araw. Sabi niya na aksidente raw ang sasakyan niya at kailangan niya ng tulong. Pinuntahan ko siya. Pero hindi lang pala simpleng aksidente." Huminto si Miguel. Sinabi niya na nakapatay siya na babae. Ayon kay Miguel, ang kaibigan niyang si Jason De Leon ay naaksidente. Ngunit ang itsura ni Jason ay hindi itsura ng isang taong naaksidente lang. Nanginginig ito at tulala. Sinabi ni Jason na nakaroon sila ngalitan ng isang babae at napatay niya ito. Nagpatulong siyang balikan ang lugar. Sa dilim, hinanap nila ang babae sa talahiban, ngunit hindi nila ito makita. Sa takot, tumakas sila. Sinabi ni Jason na baka buhay pa ang babae at umalis na. Iyon din ang gustong paniwalaan ni Miguel. Ngunit ilang araw ang lumipas. Napanood niya sa balita ang tungkol sa bangkay na natakpuan sa irigasyon sa Bulacan. Mula nun, hindi na siya makatulog. Agad na sinuri ni SPO4 David ang pagkatao ni Jason De Leon. 25 taong gulang, isang ordinaryong empleyado na nakatira sa Cavite. Walang criminal record. At mayroon siyang sasakyan, isang puting sedan. Tumawag si SPO4 David kay Detective Ben Reyes sa Bulacan. Habang pinapakingan ang kwento, hindi makapagsalita si Detective Reyes. Tumayo siya at tinawag ang kanyang matauhan. Simulan ang investigasyon kay Jason De Leon. Ang huling piraso ang palaisipan. Agosto 17, Sabado. Si Detective Reyes at SPO4 David ay makasamang pumunta sa Cavite. Kinatok nila ang apartment ni Jason. Isang ordinaryong binata ang nagbukas. Nang makita ang pulis, bahagyang nanginig ang kanyang mata. Iniimbestigahan namin ang kaso sa irigasyon sa Bulacan. "Maari ba naming suriin ang iyong sasakyan?" Mahinahong sabi ni Detective Reyes. Pumayag si Jason. Dumating ang Soko team. Ang sasakyan ay isang puting Toyota Corolla. Sobrang linis sa loob, kahit ang amoyng luma ay wala. Sinimulan nilang halugin ang bawat sulok. Walang makita. Nakatayo si Jason sa tabi, habang ang kanyang daliri ay hindi mapakali sa pagtambol sa kanyang braso. Sa isang iglap, itinula ng isang Soko member ang upuan ng pasahero pasulong. Ginamitan niya ng flashlight ang ilalim. Bigla siyang lumingon sa mga detective. May kinuha siya mula sa ilalim ng upuan. Isang sinalas. Isang pirasong sinalas ng babay. Tinitigan ito ni Detective Reyes. Hindi nagsasalita. Sa kanyang likuran, biglang nagbago ang pahinga ni Jason. Dahan-dahang lumingon si Detective Reyes. Namumutla ang mukha ni Jason. Ang kanyang braso ay bumaksak sa kanyang tagiliran. "Jason," mahinang sabi ni Detective Reyes. Tumingin si Jason sa kanya at sa mga mata nito, isang bagay ang unti-unting gumuho. Sa interrogation room, nakalagay sa mesa ang sinalas sa loob ng isang evidence bag. Nangingini ang makamay ni Jason habang hawak ang isang basong tubig. "Jason, sabihin mo na," sabi ni Detective Reyes. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jason. Pagtapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Gabi ng Hulyo 7. Lasing si Jason habang nagmamaneho pauwi mula sa isang company outing. Sa isang madilim na kalsada sa Bulacan, nakita niya si Sarah na naglalakad ng pajuwang-guwang. Huminto siya at isinakay ito. Sa loob ng sasakyan, nagkaroon silang ang ugnayan. Pagkatapos, biglang nagbago si Sarah. Humingi ito ng P50,000. Kung hindi, isusumbong niya si Jason sa pulis para sa panggagahasa at drunk driving. Natakot si Jason. Naisip niya ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya.
isang pagkakamali at masisira ang kanyang buhay. Bumaba silang sasakyan, nag-agawan sila sa cellphone ni Sarah. Itinulak niya ito. Bumaksak si Sarah at tumama ang ulo sa semento. Nang subukan nitong tumayo, nawala sa sarili si Jason. Hindi niya matandaan ang eksaktong nangyari. Pakbalik ang kanyang ulirat. Hindi na gumagalaw si Sarah. Binuhat niya ito, dinala sa talahiban at iniwan sa tabing ng irigasyon. Sa kanyang pagtakas, naaksidente ang kanyang sasakyan. Doon na niya tinawagan ang kaibigang si Miguel. Bakit sa irigasyon na iyon? Tanong ni Detective Reyes. Alam kong liblib ang lugar na iyon. Dati akong delivery boy. Kabisado ko ang daan. Sagot ni Jason. Kinumpirmang investigasyon ang lahat. Ang rekod ng pagiging delivery boy. Ang rekod ng pagpapayos ng sasakyan. At ang pinakamahalaga, ang sinalas na nakuha sa kotse ay kaparehong-kapareha ang suot ni Sarah ng matakpuan kulay, sukat at pattern ng suelas. Kinabukasan, bumalik si Detective Reyes at ang kanyang team sa irigasyon sa huling pagkakataon. Nagsimula silang mag-imbestiga dahil sa listahan ng 41 na lalaki, ngunit ang sagot pala ay nasa sinasabi mismo ng lugar ng krimen ang testimonya tungkol sa puting kotse. Iyon ang aral na iniwan ng kasong ito. Kinabukasan, hinatulan si Jason De Leon ng 10 taong pagkakakulong para sa homicide. Isinaalang-alang ng korte na hindi ito planado at mayroong pananakot mula sa biktima. Si Sarah Mendoza ay 28 taong gulang. Isang babaeng sinubukang mabuhay mag-isa sa ibang lugar. Ang kanyang huling sandali ay sa isang mainit na gabi ng Hulyo sa gitna ng isang madilim na talahiban. Hanggang ngayon, ang irigasyong iyon ay tahimik pa ring umaagos na parabang walang nangyari. Ngunit isang gabi, isang sandali ngang bugsong damdamin ang ganap na nagpabago sa buhay ng dalawang tao. Ang isa ay naiwan sa talahiban sa edad na 28. Ang isa naman ay humarap sa batas sa edad na 25. Sa buhay, lahat tayo ay darating sa isang punto kung saan mangingibabaw ang emosyon. Sa mga sandaling iyon, kailangan nating huminto at mag-isip. Dahil ang isang hakbang na iyon ang magliligtas sa buhaying lahat. At kung magkamali man, huwag itong itago. Ang pag-amin sa pagkakamali at pagharap sa parusa ang tanging paraan upang mailigtas ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Walang perpektong krimen. Laging may isang maliit na pagkakamali na siyang makbubunya ang buong katotohanan. Ito ang pagtatapos ang kwento ni Sarah, isang kwentong nag-iwan ng tanong sa ating lahat, gaano kalaki ang maaring baguhin ng isang desisyon sa isang iglap? Maraming salamat sa inyong panonood. Upang may pagpatuloy namin ang paghahati ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.